Tulong Patrol! Kapag may sakit, hindi pera ang dapat unahin, kundi buhay. Ngunit sa kasalukuyang sistema ng ating bansa at gobyerno, ito ay hindi laging nangyayari. Isang malinaw na halimbawa nito ang karanasan ni Jane Atienza Santos mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Ako po yung humingi ng konting tulong po kay Tatay Rani Lodevica na para po sa financial po. Dahil po yung December 1 po kasi nanganak ako, tapos na emergency po yung baby ko, nagkaroon po ng congenital pneumonia, na agaran po naming dinala sa private hospital po sa Emilio Aguinaldo Medical Center, na umabot po yung bill namin na nasa 134,000 po. Tapos po ang nakuha lang po naming tulong sa mga government po sa amin ay nasa 88 lang po. Bali, may kulang po kami na umaabot po na 44,000 na nahiram ko po sa tita po ng asawa ko. Humingi po ako ng tulong para po kahit pa paano po yung naiutang po namin ay medyo mabawasan po namin. Kasi po hindi rin po ako makapagtrabaho, gawa po ng bagong panganak po. At yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho. Minimum naman po siya, kaso kung maisisingit pa yung utang namin tapos mga gastusin po, medyo hindi na po talaga papasok sa budget namin. Kaya kahit anong halaga po or kahit anong tulong po ay nais ko pong pasalamatan po. Sa ilalim ng Zero Balance Bill Policy, kapag ikaw ay may PhilHealth at nasa pampublikong ospital, wala ka nang babayaran kahit ₱1 basta't ikaw ay nasa ward. Kasama rito ang panganganak, pati ang pagkakasakit tulad ng dengue at pneumonia. Kasama ang bayad sa doktor, laboratorio at gamot ng ospital. Pero tandaan, kapag private room o private hospital, may gastos pa rin. Kaya naman para sa ating mga kababayang kapos sa buhay, huwag matakot magtanong at ipaglaban ang karapatan dahil sa oras ng karamdaman, ang lunas ay hindi dapat pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Kayun nga, Jane, no? Bali, isa ka talaga ng anak. Sa line lang po. Tapos ano nangyari? Ano lang po, seconds lang po nung hindi hirap na huminga yung baby ko. Bali, kumbaga na-alarma po yung midwife. Bali, sabi ita-transfer po kami sa ospital. Tapos po sa sobrang po namin, kung saang ospital po yung asawa ko, pumunta po. Bali, nagpunta po ng mga Lasal po, St. Paul, sa Dasmariñas, pagamutan ng Dasmariñas, nag-Las Piñas po bago nag-Bacoor. Sa panganganak mo, nakalibre ka naman. Nag-zero balance naman po. Pero sa ospital po kasi emergency, hindi po. Upang matulungan ng kanyang mister, ginamit ni Jane ang kanyang kakayahan bilang manicurista at pedicurista. Bali, ayan po yung baby ko. Pag may pagkakataon po natulog siya, sumasideline naman po ako ng pagmamanicure po pagka may tawag po sa akin na gusto magpalinis. Kaya nare-ready ko din po siya. Para po dagdag pang gastos po namin. Bilang paunang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, nagpadala kami ng ₱1,000 na financial assistance. Maliit man sa halaga, malaking ginhawa ito para kay Jane at sa kanyang pamilya. Maraming salamat Tatay Rani, natanggap ko na po ang binigay ng tulong. Thank you din po kay Ma'am Tess at kay Sir Sean, Sir Harold. At sana po marami pa kayong matulungan. God bless po sa inyo. Mula sa kawalan at pagkakabaon sa utang hanggang sa hirap na dulot ng Zero Balance Policy, natagpuan ni Jane ang kaunting ginhawa sa tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asa at may katuwang ka sa laban ng buhay.